Okay, so nabuksan na natin yung ating bigat. So nabuksan na natin yung DJs na crown at ito po siya. So ito yung kanyang circuit, ito yung positive, ito yung negative. Balit dalawa po yung terminal niyan. So ito yung negative, ito yung positive. So kaya ako po pinaliwanag sa inyo para po sa mga hindi po nakakalam. Ito pong negative, yung negative na connection nito ay napupunta dito sa negative. So yung positive dito sa positive na wire. So ang gagawin natin ngayon ay kukuha tayo ng digital multimeter para malaman kung tama ba yung ohms na sinasabi doon sa ano natin. So ang gagawin natin ay magte-test tayo ng resistance nitong crown. So sa mga tech vloggers natin diyan, mababaliwala lang kasi pagka ganitong vlog na makikita nyo yung mga resistance kasi pagka nagbibigay ko sila ng mga halimbawa yung pagkakaroon ng panibagong vlog na talagang may pagkakamali at meron din namang tama kasi karamihan kasi doon tama yung binibigay o tama yung kinakabit nila doon sa impedance. Pero ngayon sinasabi lang po natin sa inyo na ay sinisigurado namin na talagang ito po ay tama at hindi natin sinasabi yung mali. Okay? So sinishorted ko muna yung multimeter natin. Okay, 0.6. Okay. So start muna tayo dito sa terminal na to. Sana maputol ko lang tong isang to para ma-detect natin kung ilang ohms ba meron dito. So start tayo from negative to positive. Nako, 0.9. So teka lang mukhang may diferensya yung ating tester kaya ayusin natin. Medyo may diferensya yung ating tester. Yan, pwede na yan. So kahit baliktarin nyo, okay lang yan, basta wag yung pilitin na babaliktarin. Okay, start tayo sa resistance or ohms. Halos na siya, 4 ohms. Ayun, tumatama na siya sa 4 ohms. Pero yung kanyang resistance ay mababawasan kung puputulin natin itong isa sa dalawang terminal. Okay? So kung isa sa dalawang terminal ang puputulin natin, may mababawas dyan o may madadagdagan o may maabante na resistance. So parehas din naman dito sa connection nitong speaker sa terminal. Ito naman medyo mabigat naman. So hindi natin masabi kung ilang kilo ba meron dito. So kasya naman sa kamay ko tong mas malaki lang to sa Tupperware itong magnet na to. So okay naman siya kaya lang medyo mabigat to. Mabigat lang siya. So nabili ko siya sa kabilang ibayo. Pero di ko sasabihin kung saan ko nabili. Okay. So kuha tayo ng pangkat.
So ikakat lang natin pag ganyan. So magkakat ako ng isang terminal dito. Yan, isang terminal lang, okay na yan. Yan. Sige, cut lang natin yan. Okay. So paano pag pinutol tong isang positive o isang terminal, o sabihin natin na isang terminal pinutol natin kasi ang nakalagay dito is 4 ohms. 4 ohms. Kapag pinagdikit natin yan, pinagsama natin by positive, ibig sabihin, magdidikit yan. Ididikit natin yung terminal from positive to positive, from negative to negative. Okay? So, ang mangyayari dito ay, tingnan nyo na maigi tingnan nyo maigi. Ang mangyayari pag ang isang terminal ay nagputol o pinutol, ang mangyayari dito ay, teka lang, ayusin natin yung multimeter. At ang mangyayari dito ay ayun. So hindi ako nagkakamali kung ito ba talaga ay 8 ohms o halos 6 ohms. So medyo nagkakamali lang yung ating multimeter in digital. So i-try natin doon sa analog. So kakalibrate lang natin para masiguro. Calibrate lang natin. Medyo may pasag lang yung ating calibration ng analog. So naka times 1 ako. So tingnan natin kung may mababago ba dito. Halos na siya, nakita, halos 0.6. So titingnan natin, medyo may differential lang yung aking analog multimeter. So dito tayo sa digital. Kahit alin dyan, basta negative o positive o negative na test probe. Ayos natin. Yan, okay. So natin halos 6 ohms o 7 ohms o tama na to sa 8 ohms, pwede na. So titingnan natin yung isang terminal dito, tong isang terminal na to, tingnan natin kasi nagputol na tayo okay. Same. Itong isa medyo same lang din siya. Same lang. Medyo same lang, pero okay na yung niya, yung kanyang resistance. So bali yung kanyang resistance maano naman natin. So survive naman natin to. So yung circuit nito ay babaybayin natin tong wirings na to, then iano ko lang siya, ianay ko lang ng kamay.
kung alin dito yung negative, alin dito yung positive. Tingnan nyo maigi. So gaganyanin ko siya. Yan. So ito nakakabit na to ay yung negative kasi binaybay ko tong wirings nito. Yan, hanggang dito hanggang makarating dito sa first negative dito sa may bandang to. Tapos ito namang positive, pwede naman nating ikabit yan. Pwede nating ikabit yung positive dito sa bandang to. And then may kakabit na natin siya gamit ng soldering. So may hirapan lang tayo pagka splice lang ng, kapag splice lang ang gagawin natin, hindi pa rin kakapit ang wiring dito sa terminal ng speaker. So digits lang to, bale 200. Yeah. So bale 200 watts nominal, 400 watts ang maximum. Pro SW104M Crown Professional Series of Woofer, 8 ohms impedance. Bale yung 8 ohms i-minus natin sa 4. From 8 minus 4 equals 4, diba? So yeah, 8 ohms minus 4 is 4 ohms. Okay, so maghihinang na tayo. Ibabalik natin sa dati yung kinat natin na wire ng positive, kasi pag walang ano yan, ibig sabihin may tendency na magbitaw yung yung wire kapag in-splice natin, kinabit natin dito na walang soldering. Pero mas maganda kung nakasolda, kasi hindi siya kasi hindi siya bibitaw. Pag bumitaw yan, hindi aandar yung isang terminal. Baka pagka may nangyari sa ating speaker, hindi natin alam na mahina, malay natin sira. So pag-ingatan lang natin ang ating gamit. Kasi yung ginagamit ko na Concert 302, hindi naman pala namin alam, malakas pala. Kaya pag-ingatan lang natin. So mag-proceed tayo sa soldering para may balik natin dito itong tinanggal natin. Subwoofer muna tayo. Nakasubwoofer na siya. Medyo nakaano naman siya,
So ito pa lang yung gumagana. Pero pagdating dito sa second terminal na to at kinabit natin siya, lalakas to. So very automatically na kapag ito ay kinabit natin, lalakas siya. Dapat sundan nyo lang din yung wirings para hindi kayo malito. Huwag yung pabaliktad, kasi once na pabaliktad yan, pwedeng hindi mag-ano yung speaker natin, baka mamaya magkaroon ng problema sa speaker, hindi natin maano. So for 8 ohms ang inaano dito. So testing natin yung sa 4 ohms, sa 8 ohms pala. Yun. Tingnan maigi yung ano. Tingnan natin yung ano. Yun, no? Umano siya. Kung mapapansin niyo yung voltmeter na yan, nag-ano siya sa sa kuryente. Gawa kasi ito habang bumabagal. So ikabit na natin yung isa pang terminal. So ikakabit ko lang. Okay, so itatry na natin siyang so bali pinalatan ko na yung wire para doon sa second terminal. Tingnan natin. Yun, nagbawas na siya, oh. Yun, oh. DJ Raymond. Ang laki ng binawas. Ang laki ng binawas. So malaki yung kanyang nabawas. DJ Raymond. DJ Raymond.
Okay. Yeah. So yan. So nakita na natin yung diferensya ng speaker impedance. So hindi ko na pinutol itong bandang to, and then sosoldahin ko na lang ng diretso para may balik na natin sa box. Kaya lang hindi natin pwedeng gamitin kasi kaya lang hindi natin pwedeng i-testing kasi na-testing na yan, pero automatically meron naman siyang baffles, magba-baffles naman yan. So pagka naibalik na natin, so ito muna yung time na na-vlog natin tungkol sa speaker impedance, and then yung meron akong pagkakataon na makabili din ako ng passive crossover. So medyo napapamahal lang ako sa Lazada sa halagang 400 kada isang piraso. So hindi naman ako masyadong magugoy ng Lazada kapag ito kapag yung passive crossover nabili ko, pero medyo mapapamahal lang ako. So ready na natin siyang ibalik sa sa box. So ibabalik na natin sa dati. Yung speaker para makapag promote ulit tayo. Okay, so itetesting ko na siya para sigurado may mga ayan, wala yan. So nakasolda naman yan. So sinigurado lang natin na nakadikit. So